Hello? 7 araw binigay ng Lord sa atin. Mula Lunes hanggang Sabado tayo nagtatrabaho. Pero salamat sa Lord dahil on the 7th day, God granted us the 7th day para magdwell sa kanyang presensya. Dahil gaya ng kausap ko kanina sa ating kapatid, sabi ko, dahil pagod daw. You know, pag pagod ang katawan, itulog mo, ikain yan, paggising mo, malakas ka na uli. Okay? Kaya lang, napapagod ka uli. Diba? Pero pag ang isip at ang puso ang hindi nakapagpahinga, kahit nakahiga ka, attempting to get sleep, you never get sleep. Kasi ang kailangan ipahinga, hindi lang ang pisikal, kundi lalo digit ang isip at ang puso. Amen? Okay, at alam ko na ngayong linggo, marami sa atin nakaranas ng kabutihan ng Lord. Pwede yung makita ang dalawang kamay ng mga nakaranas ng kabutihan ng Lord. Sige, ating palakpak, pasalamat sa Lord. Amen! Hallelujah! Okay. Na ngayong umaga, okay, wala matutulog ha? Rem, maganda dito sa church, on malangin. Okay. Sige, no, kasi yan hong mga yan to simply give us the comfort. Okay? Na lahat naman tayo naghahanap ng comfort sa buhay. Sige, at bago natin basahin ang ating text, I would like to invite everyone. Can we all close our eyes, bow our heads, we will pray. Father in heaven, in the mighty name of your Son Jesus, and by the power of the Holy Spirit, sa umagang ito, Panginoon, itinatalaga namin sa iyong mapagpalang kamay ang pag-aaral ng iyong salita. Lord, ang aming dalangin, nabuksan ng banal na salitang Espiritu ang aming kaisipan, ang aming kaunawaan. Open our minds, our hearts, na ngayong umaga, Panginoon, mag-iwan ng marka ang iyong salita sa aming buhay. Hindi lamang ito magiging educational sa amin, kundi, Lord, maging transformational ang iyong salita sa buhay ng bawat isa. Maging prinsipyo, pamantayan, halimbawa ang iyong salita sa buhay ng bawat isa. At Panginoon, mamuhay kami, hallelujah, with righteousness sa inyong harapan. Salamat at lakipan nyo ng himala, pagpapala ang iyong salitang ipapahayag sa umagang ito. Maging siyang abang lingkod, hide me at the back of the cross. Not my weakness, but your glory shall be manifested in our midst. Masabi ang nararapat, hindi masabi ang hindi nararapat sa kalagitnaan ito. Panginoon, gamitin yung instrumento ng iyong balingkod, mouthpiece, tagapagsalita ng inyong salita sa amagang ito. Salamat. Seal the prayer with the most precious blood of Jesus, and I give you thanks and praise in Jesus' name. Amen. Okay, sige. Gagawin natin tong series, okay? Dugtong nung last Sunday. Ang sabi ng text natin last Sunday, remember? John 15:16. Ang sabi, hindi nyo memorize. Ang sabi ng text natin last Sunday, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Okay? Ang sabi, upang kayo'y mamunga at manatili ang inyong bunga. Okay, and I will stop there. Sikuhin mo yung katabi. Nasaan ang bunga? Tanungin mo katabi mo, nasaan ang bunga? Awanin! Ay, nako! Panginoon ko! Praise the Lord! Okay. Kasi yan po ang ating pag-aaralan. Now, this morning, we will evaluate ourselves. Okay? Kung namumunga ba talaga tayo? Hello? Okay, basahin muna natin. Kasi this would be a connected verses para makita natin. Saan ba talaga nang gagaling ang bunga? Okay. Brother Maki, Acts chapter 2, per favore. And Acts chapter 2 verse 2. We will be doing a lot of searching sa Bible verses ngayong umagang ito. Nakapagkulat si Oneho ba ang lahat dito? Nakapagkape kayo, ha? And I presume lahat tayo gising. Now, eto, paki-English, Brother Maki. Ito yung point na kung saan aklat ng mga gawa. Okay? Bago umakyat si Jesus sa langit, ang sabi ni Jesus, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi
bumababa sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Ang Ama ang nangako sa mga disipulo. Okay? And this time, Acts chapter 2 na ito. At ang sabi, and suddenly a sound like that of a violent rushing wind came from heaven, and it filled the whole house where they were staying. Tapos yung sunod, Brother Mackie, verse 3. Baba mo lang. And tongues like flames of fire appeared into them and rested. Light. So, anong tawag dito? Kasi last Sunday we celebrated the Pentecost. 40 days. 50. 40 days nung umakyat si Jesus sa langit. Nagkaroon ng Pentecost. Hello? Kala mo ba busog kayo lang ngayon? Pastor, rentok pa kami. Okay, now, ganito. Kasi nagkaroon ho ng pagbaba ng banal na Santong Espiritu. Okay, ganito. Kilala niyo ako eh. Pag ako nag-preach kasi tera-tera. Okay, ganito. Bibigyan natin ng klarong example, ha? Okay. Kahapon, sa mga hindi nakakaalam, ipapaalam ko sa inyo. Huwag na yung numero, basta yung event. Kahapon, wedding anniversary na Brother Marlon at ni Sister Benos. Tama? Okay. And I presume, may niregalo si Brother Marlon at ni Sister Benos. I presume. Okay. And I presume, may niregalo si Sister Benos kay Brother Marlon. I presume. Okay. It's good. Ilan hong araw sa loob ng isang taon? 365, tama? Okay. It's good na during wedding anniversaries, during birthdays, wedding anniversaries, birthday ni Mr. mo, birthday ni Mrs. mo, Valentine's, Pasko. Okay. 5 special occasion sa isang taon. Okay? Tama. It's good that during those special occasions, riregaluhan mo ng kasi daw, Pastor, pag tumama na yan ng 40-45, hindi na ubrang flowers dyan. Ang gusto niya yung kumikinang na dito, Pastor. Okay. It's good na nagre-regalo tayo sa ating spouse ng flowers, ng chocolates, for those above-mentioned 5 particular events sa loob ng isang taon. Eh, ang tanong ko ganito, how about the 360 days in a year? Hala. There are 365 days in a year. 5 of those inaalala mo. Dahil wedding anniversary, dahil birthday, dahil Pasko, dahil Valentine's. How about the rest 360 days? Wala. Dead ma. Kasi ako naniniwala na, okay, sige Brother Marlon, prendya mo yung konsiderasyon yung nakalimutan kang regaluhan ni Sister Benos sa inyong wedding anniversary. It's okay, fine. Pero, sabi ko nga, okay, nakalimutan. Hindi nga naalala. Alam nyo, sa totoo lang, I have the privilege. That's why, ako kasi, I have the privilege and the advantage. Na araw-araw kasi, kahit hindi ako nagre-regalo ng bulaklak sa asawa ko, alam na ng asawa ko yan. Because that's the advantage when you have a wife called Rose. Okay? Oh. Lamang ako sa inyo dyan. Oh. Ang tanong ko, how about yung 360? Hindi ba mas maganda na, okay, let's take into consideration, nakalimutan ko yung ating anniversary. Pero hindi ba mas maganda na every morning, bago man lang, umauna si Mrs., umauna si Mr. aalis, Ciao, amore, ingat ka, Bancho. During the day, magmanda ka man lang ng mensagyo, amore, kumusta? Amore, late ako uuwi ngayon dahil may dadaanan lang ko o mamamalengke ako. Wouldn't be the relationship grow stronger in that manner?
Taas ang kamay ng agree sa akin. Oh, baby. Kasi yung mga maliliit na evidences, they make relationship stronger. Hello? Oh. Huwag yung na-late lang ng buti. Saan ka galing? Apoy, daig mo ba? Oy, hindi ganyan. Okay, hindi ho ba yung mga maliliit na gestures na tinetext ka? Amore, kumusta? Komenda talaga giornata. Amore, non sta... Lo so che non sta bene, stai a casa. Amore, alam ko pagod ka, penso io cucinare la cena. Amore, penso io ang mga bambini. Itaas ang bandiera ng mga tatay. Happy Father's Day. Okay. Hindi ko ba maganda ang ganon? Kasi they are daily evidences that makes our relationship stronger. Hello? Now, ganito. Sa ating relationship sa Diyos, sabi nyo kanina, sabi ko, ang tanong ko, taas ang kamay ng mga nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Lahat tayo nagtaasan ng kamay. Nangangahulugang nakaranas tayo ng kabutihan ng Diyos. Ang sunod kong tanong ganito, kung nakaranas ka ng kabutihan ng Diyos, hindi ho ba evidence yan na ang presence ng Diyos nasa buhay mo? Hello? Okay. Ano ang marka ng presensya ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano? Sabi ni Pablo, tinatakan tayo ng banal na Santong Espiritu. Siya ang tatak na tayo yung mga tagasunod ni Kristo. Kaya lang, the mark in itself, hindi yan sufficiente. Ang dami nagtanong, Pastor, bakit ito dalawang singsing nyo? Para hindi na ako makatakas. Bakit dalawang singsing nyo? Sabi ko, yan kasing gold, sa wedding. Yan kasing silver, sa wedding anniversary dahil nag-25 na. Ay, ibig sabihin, Pastor, kung lolobin, hindi dagdagan natin ulit ng singsing. Para hindi na talaga makatakas. Because these are also signs and evidences of your marital status. Although yung mga iba dyan, sabi ko, may isa akong kapatid at sabi ko, Brad, bakit di mo suot yung iyong singsing? Bakit naka-pendant? Sabi ko, Brad, bakit naka-pendant yung singsing mo? Di kayo dapat sinusuot. Hindi, Pastor, dito sa pendant, bakit mas malapit sa puso ko? Wow! Ayun pala yan! Okay, now! Kasi kuminsan paskidyo sa trabaho eh. Nasabit. Now, kasi ang gusto ko punto ganito. Kung tayo nakaranas ng kabutihan ng Diyos, imposible na hindi nagbago ang buhay mo dahil sa karanasan mo sa Diyos. Agree kayo? Hindi. O baka ako lang nakaranas. Kung lahat tayo naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, imposibleng walang nabago sa buhay natin. Hello? Now, ang pagbaba ng banal na Santong Espiritu, tatakyan sa atin. Hello? Mahirap talaga mag-preach ng umaga eh. Okay. Kasi ganito ho yan. Ang evidences ng pagkilos ng Diyos, pinagaling ka. Okay? Tinulungan ka in times of need sa iyong legal problems, even social problems, relational problems. They are evidences that God is working in your life. Na-imagine mo kung hindi mo naranasan ang kabutihan at pagkilos ng Diyos. That's why most people fall into religion. Papasok sa simbahan, sasaw-saw doon sa isang mangkok na sabaw. Tapos paglabas uli, balik uli sa dating buhay. Ang tanong ko, ano na bago? O sige, ibahin natin ang tanong. Nasaan ang bunga? See? Hello?
Kasi ako naniniwala, God wants to live daily sa buhay natin. Gustong mag-iwan ng marka ng Diyos sa buhay natin. Kaya pinaparanas ng Diyos sa'yo. Kabutihan niya, kagalingan niya, pag-iingat niya, paggabay niya. Yun lang, uuwi kayo mag-anak, kakain ng sabay-sabay sa bahay. Wouldn't it be considered a blessing? Amen. Ang dami natutulog, kinabukasan din na nagising. Look at what happened lately. There were 242 people in that plane. Only one survived. On the ground, there was another experience. Yung babae, kinukwento kagabi, ni Pastora, isang babae, iyak ng iyak siya, nagwawala siya sa counter. Hahabol ako. Sabi nung check-in, no, sarado na ang gate. Nagtataksi na ang area. Nagwawala siya dahil she needs to go to UK. 10 minutes later, boom! Mahulog ng aeroplano. Now you know that in everything that happens in our life, God has a purpose. Hello? See, kasi gusto ng Diyos iparanas yung araw-araw niyang pagkilos sa buhay natin. Mag-iiwan ng marka ang Diyos sa buhay natin. Dahil kung wala tayong nararanasan, ang ating pananampalataya, mamamatayan. Kaya ka nang hihinawa. Bakit? The tendency is we fall into empty religion. Religiosity doesn't make you better than others. Ang kailangan ng Diyos, relasyon natin sa Kanya. Umulan, uminit, bumagyo, magwinter, magtag-init, magtag-istate. Ang gusto ng Lord, constant. Kagaya ng sinasabi ko, hindi mo man marigaluhan ang muli mo, ang marito mo in 5 special occasions in a year. But that daily na pagkikare mo sa asawa mo would be an enough manifestation. Amore, nandito lang mo pagkailangan. Hello? No. And on the other hand, sabi ko, pag walang evidence ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo, ang buhay ni mananampalataya, una patay. Dead faith ang tawag dyan. Kasi ano sabi ng Biblia? Ang pananampalatayang walang gawa ay see? So there must be something there. Kailangan nating ma-experience. Kailangan nating maranasan. Now, okay. Ang manifestation ng Holy Spirit, okay. Yung binanggit ko kanina, bumaba ang Holy Spirit. Now, if there is the presence of the Holy Spirit, the presence of God in our lives, pwede at pwedeng bigyan tayo ng gifts. Plural. Gifts of the Holy Spirit. At binanggit ito, 1 Corinthians 12, Brother Maggie, 1 Corinthians 12, verse 7. Kasi kung nasa atin ang banal na Santong Espiritu, bigyan niya, manifestations of the Spirit given to. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw din meron. Sabihin mo! Ang sabi? Yan, wisdom. Ano sabi dito? Knowledge. Faith. Ano pa? Healing. Speaking in tongues. It's good. Interpretation. It's good. Okay. And I will go deep. Tamaan na. Okay. And I will go deeper. It's good na anointed ka. It's good na magaling kang preacher. Pero hindi nangangahulugang magaling na preacher ka, mabait ka. Inuna ko na sarili ko. Tapos susunod kayo. Ganito ha. Kasi pwede na during worship, on fire ka. Nakataas ang dalawang kamay. Kumakan, di paiyak ka pa eh. Nakataas ang dalawang kamay. Paglabas mo sa simbahan, may nakaapak sa loob, nakaapak ng paa mo sa loob ng bus. May isang daliring nakataas. I don't know if you get that. Kasi pwedeng sa loob ng simbahan, sumisigaw kang, Hallelujah! Praise the Lord! Paglabas mo sa labas, pag uwi mo sa inyo, nabungaran mong labandino, tuyuin ka na ang mga pinggan.
Kanina bang kinain ng tanghali, dumating ka alas 6, tuyo na ang mga plato sa labandino, walang naghugas ng plato. Pwede dito kanina nagsiservice, sigaw ka ng sigaw ng hallelujah. Pag uwi mo sa bahay, naninigaw ka sa mga anak mo. Possible, hindi? Aminin! Pwede dito sigaw ka ng sigaw. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Tapos, pag lumabas, lalabas tayo, kain tayo. Dahil mabagal ang waiter, sinigawan mo. Pwede, hindi? See? It's good that we have the fire. It's good that we have the anointing of the Lord. Kasi when we talk about the fire of the Holy Spirit, sa Biblia, ang dami kong nakitang tao na encounter nila. Si Elias, literal bumaba ang fire. Hello? Di nag-contest sila. Ano sabi ni Elias? Sige, tignan natin kung kaninong Diyos ang mas Diyos talaga. There were 400 false prophets. Nagsasayawan sila, naglalaslasan sila, naglabasan ng dugo. Sabi ni Elias, ikaw pa, baka tulog ang Diyos niya. Hindi yan walang nangyari. Ang sabi ni Elias, gumawa siya ng dambana, binuhusan ng tubig. Naghukay siya, binuhusan ng tubig, pinalibutan ng 2 bato. Simple ang prayer ni Elias. Lord, demonstrate your power. Boom! Automatic. Literally. Bumaba ang apoy. Pagkatapos, anong ginawa ni Elias? Pinatay niya lahat yung 400 false prophet. But after that event, what happened? Natakot! Ay sabi ni Jezebel, I swear if I will not kill that prophet tomorrow before dawn. Ano nangyari kay Elias? Natakot! Tumakbo! Nagtago sa kuweba! Sabi ng Lord sa kanya, ang ginagawa mo dito? After he literally experienced, bumaba ang apoy. Pwede kasing sa loob ng simbahan, maranasan mo ang apoy ng Diyos. Pero paglabas, umaapoy ang bibig mo. Kasi hindi ka lang marites, marisol pa. See? Hello? See? Kaya nga sabi ko sa inyo, it's good that we have the gifts of the Holy Spirit. Gift of healing. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, dito, mga kapatid, look at me. Dito, lagi ko kayong pinapalaran ay dahan-dahan sa pananalita mo, ha? Before you can hurt somebody with your words, dito nagmi-minister tayo ng inner healing. Ikaw mismo ang susugat ng puso ng katabi mo. It's not good, it's not fair. And first, it's not the manifestation of Christ in your life. Hindi ganyan. Nakangiti, tutubeni, sister, de pabatyo-batyo ka, pagtalikod, tatarakan mo ng punyal sa likod. Sisiraan mo, it's not good. Hello? Alam niyo sa totoo lang, dito may mga iba talaga na hindi talaga, kumbaga, hindi pa talaga Christian. Saan kilala ang mga Christian born again? Sa manifestation. Ay, mga Christian na yan. Nasisiraan ng bait yan. Yung sila yung mga hallelujah, praise the Lord. Pag nililehens na tutumba. Kilala tayo sa manifestation. Ay, mga born again na yan, mga nasisiraan ng bait. Pero bihira ka makarinig. Ay, yung Christian na yan, mababait yan. Sige, takip nyo ng Bible nyo sa mukha niya. Hello? We are known by our manifestations, but we were never known by our fruits. Sumama ka sa church. Bakit? Ipagpipray kami inner healing. Kasi ikaw mismo naninirang pure. Nakataas ang kamay mo, glory to God, hallelujah. Tapos di mo kaya magpatawad. Nag-pray ka, Panginoon, bago kami tuluyang lumapit. Tapos, kami, ikaw?
Kasi pwede kang on fire. Pero wala kang patience. Pwede kang on fire. Hindi mo kaya magpatawad. Biblical naman yun, pastor. No. Forgive, but not forget. Mali. Ang equation dalawa, forgive and because for as long as you don't forget it, the pain will always be there. Kaya nga sa inner healing, i-release mo. Tutulo. Di ko na. Pastor, kung alam nyo. Kung ano kasakit ang ginawa sa akin. Alam ko. Bakit? Ay, naku. Sabi ko, for the last 20 years, we've been experiencing sa inner healing and deliverance, samot-sari. Pastor, kasi kung alam nyo lang. Hindi ko alam. Pero alam ni Lord. Alam ni Lord na ayaw mo yung nararamdaman mo. Natutulog kang galit. Hello? Bede. Kasi ang gusto ng Lord, you will not only manifest the gifts, but manifest lalo tigit the fruits. Now, ito. Brother Maki, Galatians 5:22. Per favore, English ulit. Okay. Tsaka ganito. Bago natin basahin yan. Okay. Now, ang mga taong nasa labas, hindi lang manifestation ang hinahanap nila. Okay? Christian ka. So, ang hinahanap nila sa atin bilang Christian, evidence. Tama? Okay. Maniniwala po ba kayo pag sinabi kong kami ni Brother Abel ang endorser ng gluta? Sobra naman po kayo makatawa, Brother Abel. Sobra naman po sila Sobra naman kayo makatawa sa amin. Sobra naman kayo makatawa sa amin ni Brother Abel. Kaya nakita nyo? Hindi nila alam ho ang gluta. Ang gluta ay pampaputi. Kaya nga sinabi ko kung kami ni Brother Abel ang endorser ng luta, obviously you will look for an evidence. Kung yung kung yung kabatiran nyo nag-i-endorse ng product ng pampapayat, maghahanap ka ng evidence ng See? Kasi ganito, gusto ko lang i-associate yung ating Christian life sa real daily life. It can never be separated. You cannot be holy in the church for the next 3 hours and when you go there, you start ang ini-expect ng Lord, stay there and bear fruit. Hello? Kasi if people outside are looking for evidences in our life, so is God. Now, Galatians 5:22, Brother Maki. Basa, 1, 2, 3. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Okay. Ilan yan? Ilan? 9. Tanungin mo ang katabi mo, nakailan ka dyan? Sabihin mo sa katabi mo, sister, nasa ilalim ng upuan mo yung isa. Okay, now, ganito. Yan, sandali ha. Mag-i-English class muna tayo. With respect sa mga teacher. But the fruit, sabi nyo, ilan yan? Sabi nyo? 9. Walang. Anong ibig? Hindi yan grammatical error ng Biblia. I know you've been reading this for quite, memorize mo pa nga, but you never understood how it was constructed. But the fruit, it never said fruits. Siyam siya. Pero singular, hindi plural. Sandali ha. Okay.
Sino sa atin dito sa amo, maging sa bahay, di ba meron dyan sistino ng fruta? Amen. O, nilalagay mo dyan, saging, mela, o ngayon may chileje, o, di ba? Pag nilagay mo na, marami sila, you call that fruits. Basket of fruits. Tingnan nyo, o. Pero bakit? Pag hinalo mo yung mga prutas na yun, tinalya mo, nilagyan mo ng pana, nilagyan mo ng Nestle cream, nilagyan mo sa bowl. Anong tawag mo? Fruit salad. You don't call it fruit salad. Hello? Singular. Now look at that. Eh, ang tanong ko, ay bakit walang S ito? Ha? One daw. Eh, one is siyam yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh, siyam yan nga. Eh? Ano yung kape? Kayo ganito. Tingnan nyo. Fruit of the Spirit. Why? Because ang pinagmulan, singular. Iisa. Hello? Look at that. But the fruit of the Spirit, this refers to this. And this gives life to this, to this, to this, to that. Gets? Kaya ngayon, pag binasa mo na yan, Galatians 5:22, we will interpret it differently. Walang typographical error dyan. Hindi nagkamali ang Lord dyan na hindi niya nilagyan ng S ang fruit. Tsaka ganito, lahat ng siyam yan, dikit-dikit lahat yan, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Brother Maki, atras sa verse 19. Same chapter. Tingnan nyo. Look at the screen. Pwede. Verse 19 yan. Yung binasa natin kanina, 22. That's 2 verses later. Ang sabi, but the works. Ang ganito. Ganito ulam nyo. Yung kinain yung niloto ni Brother Marlon kagabi, yun yung igando. Kinain natin. But the works of the Spirit, the flesh and the clay dyan. Sige, Brother Maki, 19 and 20, pakisama mo na. Tingnan nyo, bakit? Distinctively different yan. But the works of the flesh are obvious: sexual immorality, moral impurity, promiscuity. Brother Maki, Tagalogin na lang. May nosebleed ako. Okay. Kaya ang mga pati kaya pinkarunihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtalo-talo, mga panibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, mga pagkakabahaga-bahagi, mga hidwaang pananampalataya. And if you will read in 21, mga, sunod na verse, Brother Maki, mga gawa, mga kahiligan, mga paglalasing, mga kalayawan, mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking pinapangunahang pinapaalala. Tulad sa aking pagpapaalala, una sa inyo, ang mga nagsisigawan ng ganyang bagay, hindi Pastor, ako naman hindi naman ako nang kukulam. Pastor, wala ho ako yung dal na may karayom. Pastor, wala ho ako yung walis. Pero if you will look this one distinctively, now you see, ang paglalasing, kalayawan, doon sa verse, hindi magkasya, Brother Maki, 20 and 21, para pag-isa natin. They stand
stand on the same ground. Hello? Wala dito yung pangkukulam eh. Saan? Ayun! Pastor, hindi naman ako sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi rin ako ang kukulam. Pero tingnan nyo. Kapito. Ano to? They stand on the same verse. Ay, ano to? Ay, ano to? Alam ko, hindi ka nagkukulang. Alam ko, hindi ka naglalasing. Eh, paano yan? Eh, paano to? Eh, ano yan? Eh, pastor, wala naman akong mga kalayawan sa buhay. Kapito. Ano yan? They sit on the same table. See? Pwede kasing capable ka of speaking in tongues, but you're doing these things. So where's the evidence there? Tanungin mo lang katabi mo. Nasaan mo nga, sister? Let's be honest. Ganito ha. Hindi na nga nahulugan, Sabado Linggo nasa church ka. Subito, huli ka na agad. Because it doesn't exist. Hello? Kasi bakit? Tingnan nyo. Ang fire, instant. Ang fruit, gradual. Because I believe ang buhay lang na surrendered, completely surrendered kay Kristo, ang magkakaroon ng changes. Hello? It's good na naranasan mo ang fire. Sa Biblia, sino ang unang nakaranas sa Biblia ng fire? Genesis. Sino? Si Moses. Diba? Through the fire, through the elements, through the wall. I'm glad we see it all. Kanta yun ha. Oo nga. Si Moses, di ba siya ang unang nakakita ng burning fire of God yun. Pero binago ba ng encounter ng burning bush ang kanyang paglilingkod sa Diyos? Hindi. Moses, ang paglilingkod ni Moses sa Diyos, nakita at nasukat when he was serving God 40 years ng faithfulness niya. Hello? Kaya pwede na meron kang gifts, meron kang fire, meron kang gifts, pero wala kang fruit. Ulitin ko. Fire is instant. Instant. Boom. But fruit is gradual and constant. Kasi ang changes na hinahanap ng Lord sa buhay natin, gradual. It doesn't mean maghapon kang nakaupo sa Jollibee. It doesn't make you a chicken joy. Hello? Tama mali? See? Kasi ang gustong gawin ng Diyos sa'yo, para ka mamunga. Constant. Sino sa atin dito sa ating kalagitnaan? Nung una wala kayong pasensya eh. Tapos, ano? Are you mindful for that? Hindi naman eh. Napansin mo ba agad? Kaya ko na magpasensya nun. Kaya ko na rin magpatawad. Are you mindful with that? Hindi. Bakit? Ang momento de cordi, kaya ko na magpasensya ngayon. Na-notice mo na lang sa sarili mo. Because that in itself is the work of the Holy Spirit in your life. Ang iba gusto lang puro gifting. I can speak in tongues. Tapos ganito. Kaya pwede ba? Pag nag-pray, talagang pinapakita yung fire.
Pwede naman po pray, Father in heaven, in the mighty name of your Son, Jesus, and the Father. Yung ba talagang pray na talagang pinapakitang, Lord, in Jesus! Bakit? Pag nilagyan mo ng bass, mas maririnig ka ng Lord. Bakit pag nilagyan mo ng tono ang boses mo sa pananalangin, mas... Hindi. Standing on the same ground because why? Hindi naman ang tono ng boses mo interesado ang Lord eh. Ang interesado ng Lord ito. Habang nananalangin ka, how sincere is your faith with God? Alam mo kapatid, kagabi, ko po, hindi ka kasi sumama sa aming cell group. Nung kami nagpipray, talagang ramdam na ramdam ko ang presence ng Lord. Ang lamig-lamig ng batok ko. Sister, bukas ang bintana, kaya ka nilamig. Hello? Now, tingnan nyo dyan. Oh, siyam yan ha. Okay. Ang sabi ko sa inyo kanina, singular siya. Bakit? Iisa ang source. Pero ito, sabi nyo kanina, nahulog ang iba. Wrong! Tanggalin nyo sa concept nyo yan. Siyam yan, ha? Okay. Brother Maki, 22, English. Okay. English. Now, but the fruit of the Spirit is, 22 and 23, Brother Maki, para yung siyam nandyan sa... Para mas lalo nilang makita, lalo silang matatamaan. At teka sandali, Pastor, ikaw ba yung nagpapatama? Ikaw ba yung nag-iispoga? Ikaw ba yung nagpaparinig? Hindi. Ako nagsasabi ng totoo. Na ang buhay mo, kung totoong completely surrendered sa Lord, you must bear. Hindi pwedeng ang pagiging Kristiyano mo, pagiging tao simbahan mo, nasa dulo ng bibig mo. Because you cannot live two lives. Iba ang buhay sa loob ng church. Paglabas doon, you're living another life. It's wrong. Kaya sabi niyo kanina, anong nahulog daw dito? Yung kindness, yung good. Ano ba nahulog? Kaya sabi ko nga, okay. Iko-correct natin ang concept na yan, ha? Okay. Ganito. Hindi aksidente na ang unang binanggit is ano sabi ng 1 Corinthians 13? Love, faith, and hope. But the greatest of this is love. Ano sabi ko, Arnold? Love is? Kind. Tingnan nyo ha. Nasaan lahat yung binanggit ni Arnold? Dito. Hindi pwede na magkaroon ka ng self-control without having this one first. Kaya hindi aksidente na ang word na love ang unang nasulat dyan. Because when you have the love of God, you will have peace. You will have kindness. You will have patience. You will have goodness. Amen. Hello. Amen. Nahulog daw ang kindness. Wala kang love kung wala kang kindness. Dahil imposible kang magkaroon ng kindness kung wala kang love. The core pillar there is love. Hindi ka pwedeng magpatawad kung wala kang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa inner healing, ang lagi namin pinaparanas, ang laging pinaparanas ng Diyos sa aming mga mini-minister. Naalala mo kung okay, example. Sabi ko nga, tera-tera. Sino na ang nakaranas nito mag-gym? Gym. Hindi gym. Gym. G-Y-M-N. Gym. You heard me wrong. Ano ba sa gym? Ay, hindi. Palestra. Di ba? Ganito. Dahil ako naranasan ko 5 years akong nag-gym din. Nung una kang pumasok sa gym, G-Y-M-N. Una kang pumasok sa gym. Ako kasi bago ako pumasok sa gym, day before nagpa-orient ako sa instructor. Anong gagawin? Para sa ano ba gusto mo? Muscle toning, pampalaki ng muscle, magbunsya ka ng kalorya, ganito. Sabi ko all of the above. So sabi ng instructor,
mag-cardio ka muna, and then gradually you lift weights. Dahan-dahan. Para magkaroon ka muna ng muscle toning, saka ka mag-gain ng mass, body weight. Oh. Una kong pasok, alam ko rin gagawin ko. Sabi sa akin mga, ibigay kita nyo pag nag-workout talagang, ako concentrate lahat sila na, para bang basang-basa ko yung mga nasa utak nilang lahat habang sila nakatingin sa akin. May papasok. Wala nang pag-asa to. Ganon. Wala na akong pag-asa. Have you remember saan ka galing? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang judgmental ha. Each and every one of us have our own dark past in our lives that we don't want anyone to know it. Pastor, binang ko na sa limot at tayo ko nang malaman at marinig na kahit sino. Praise the Lord. See, ngayon judgmental ka na. Bakit? Saan ka ba nagsimula? Kinahabagan nga lang tayo ng Diyos, kinawaan nga lang tayo ng Diyos. Isang propetang nakita ko sa Biblia sa buhay ni Jonas. Anong ginawa ni Jonas? Ang sabi ng Lord, go to Nineveh, preach to people that they will change their ways. Sumagi na sa langit ang kanilang kasamaan. Anong ginawa ni Jonas? Tumakbo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Gego, huwag ka tatakbo. Tumakbo. Ano nangyari sa kanya? Kinain ng diles. Tapos, after 3 days, nung nahimasmasan na siya, parang ihaw. 3 days kinain. Tumakas siya. Okay. Tapos nagpalabutong-bunatan sila kung sino talaga ang sanhin ng bagyo. Taraan ang nabunot, pangalan ni Jonas. So sabi ng mga tripulante, ikaw ang dahilan, habis natin to. So hinabis siya sa tubig. Did Jonas deserve to die? Bakit no? Hindi ka tumakbo siya sa Lord. Jonas deserved to die. He ran away from the mission. Inayawan niya ang Diyos, tinakbuhan niya ang Diyos. Kung talagang walang patience si Lord, pinatay niya si Jonas. Bakit? The Lord can send another. Ayaw mo ha. O sige ka. O di kayo ganyan ka. Jonas deserved to die at that point. Tumakbo siya umayaw siya sa calling ng Lord. But God was so gracious, nagpadala ng GG si Lord. Hinain siya ng GG ngayon. 3 days nasa bitchan siya ng GG. After 3rd day, niluwa siya. At that time, convinced na siyang mag-preach. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Tingnan nyo naman kaloko ni Jonas eh. Simple ang preaching niya. All Jonas took to preach was 1 minute to the king. Ang sabi ni Jonas, repent because God is angry with you. Ubusin kayo ng Lord. Tapos ano nangyari? He could have done it before without running away. Kaya sabihin mo sa katabi mo ulit, kaya ikaw huwag kang tatakbo. Mabuti kung dinis ang kakain sa'yo ay kung krangkyaw, nakutay-utay ka. See? So Jonas at that moment deserved to die. He ran away from the calling of God. Pero simply, nag-preach si Jonas. All Jonas took was 1 minute. The entire city converted, including the king. Di kinag-fasting silang lahat. Nung nag-fast, pati hayop ha. Pati hayop. Read it in your Bible. Pati hayop ni-require ng hari mag-fasting. Sa pamamagitan ng nalubag ang puso ng Diyos, God spared the entire city. Pero tingnan niyo si Jonas. Anong ginawa ni Jonas? Nakaupo siya, tinignan niya ang city. Gugunawin na ng Diyos to. No, because he was sitting in the hill. Looking at Nineveh, naghihintay si Jonah kung gagawin ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, gugunawin ko yung city na yan. Ang hindi alam ni Jonah, pinakinggan ng Diyos sa prayer nila.
Tingnan nyo. Nung nakaupo si Jonah, kasi ganito yan. Medically speaking, kasi yung tiyan ng isda, may mga enzymes po yun. So, si Jonah talaga, yung enzymes na yun nakakakos ng naglalagas ng buhok. Pati kilay niya lagas. So, nakaupo siya doon sa hill, minamasdan niya yung Nineveh, nagugunawin ng Lord. Unfortunately, unfavorably, hindi ginunaw ng Diyos. Dahil si Jonas nasa top of the hill at mainit ang haling tapat. Digay, sobrang init. Anong ginawa ng Lord para proteksyonan siya? Nagpatubo ng shade, ng halaman. Tapos natakpan si Jonah. While Jonah he was expecting gugunawin ng Nineveh. Nahipo ng Lord. Nahipo ang puso ni Lord. Hindi na ginunaw. Kaya sabi ni, wala sa Bible to, version ko to Kaya sabi ni Lord, yan ang habang sinasabi ko Kaya nga ayoko kaya nga ako tumakbo Dahil bakit? Puno ka ng away, puno ka ng habag. May kilala kayong ganyan. Nagpautang ka na naman, sinabi ko na sa iyo. Kasi, lolo ko, hindi ulit. Nagpautang ka naman, libo pa, sinabi ko na sa iyo. Hindi ka na binayaran nung una. Hindi ka na natot. Pwede. And Jonah was angry. Tapos ganito. The following day, may ginawa ulit si Lord. Anong ginawa ni Lord? Nagpadala ng uod. Ano nangyari? Kinain ng uod ang dahon ng halaman at yung halaman namatay. Anong nangyari kay Jonah? Galit, parang ikaw na hindi dininig ang Lord, nagpasting pa ako. Hindi mo dininig ang prayer ko. Nagalit si Jonah sa Lord. Sabi ng Lord, teka, sandali. Bakit ka nagagalit? Pinitay mo yung halaman Benefit sa akin yun. Sabi ng Lord, nang hinayang ka namatay ang halaman, na wala ka namang ginawa para tumubo ang halaman. Naawa ka at nainis ka namatay ang halaman. Ay 200,000 souls of it Hindi ka naawa. Hello. Kaya tayo, huwag tayo judgmental Kami intindi namin kayo, pagpasok nyo dyan hindi dyan, dito. Kaya pagpasok nyo ng Sabado dyan sa pintong yan at kayo ihilahod at hindi may pintang mukha, intindi namin kayo. We understand you. That's why you're here. Kaya nga tayo ng church. Why? Church is not for righteous, complete, righteous, holy people. Church is for the needy. Church is for those who want to live righteousness through the help of Christ. Church is for those who want to experience the goodness of Christ. Alam mo lahat ang regulasyon sa loob ng simbahan. Alam mo ang dress code ng simbahan. Ang kutsi mo may bumper sticker, God loves you. Tapos, ano sinabi uli ng Galatians 5:19? Ano sabi uli? Tapos, ganon. Hindi na nga nahulog ang makapal ang Biblia, manipis ang mukha. Gusto hindi ako yun, Meron kayo nakitang ganon. Kung gano'ng kakapal ang Biblia, ganon din kakapal ang... Saan na tayo? Nandito pa. Okay. Kasi ang gusto ng Lord, umattend ka ng Sunday service. Ang gusto ng Lord, yung fruit na dala-dala mo, pag uwi mo, makita una sa loob ng bahay mo. Hello? Makita sa sarili mong buhay, paano ka nakitungo sa iba, at lalo tigit, paano ka nagpo-post. Sabihin mo sa katabi mo, ayan na, sa'yo pupunta yan. Sige, makinig ka. See? Okay, ganito.
Ipokrito ako kung sasabihin ko sa inyo, maging ako hindi nakaranas. May mga time talaga sinusubok ang ating ba't natin tingin dito? Nag-quiet time ka ba ng umaga, 1 oras? Lord, punuin mo ng pag-ibig mo ang puso ko. Paglabas sa building pa lang, pagpasok mo ng asensorya mo sibuyas. Panginoon, punuin mo ng pag-ibig. Lahat ng mana-encounter mo before nagsarang 24 hours, puro mga hindi ka ibig-ibig. Bakit? Paano malalaman ng Lord kung magmamanifest ang totoong pag-ibig sa puso mo? If you hate, yung mga tao kapalibot sa'yo. Hello? Ang dami ko nakitang tao sa Biblia nakaranas ng fire. Mga propetang binanggit ko, turning sa New Testament. A lot of people, even nung kasama nila si Jesus. Look at Judas. Hindi Jonas. Judas. The last 3.5 years, kasama niya si Jesus. Nakakita siya ng himala. Bumuhay siya ng patay. Nagpakain ng 4,000. Naglakad sa ibabaw ng tubig. In the end, nakuha pa niya yung pagkanulo sa Jesus. Hello? Peter experienced fire. Bukod tanging nasulat sa annals of human history na naglakad sa... Read. Magbasa kayo ng mga journals. Kung may nakita kayong taong naglakad sa ibabaw ng tubig na nasulat at natala bukod kay Pedro. Wala. Si Peter lang. Hello? He experienced fire. Ayun, nagkahulihan na. Oho, yung ko sa inyo dyan, bahala kayo. Kilala mo ito? Hindi ko kilala yan. What happened to Peter? And tanong, nasaan ang fire? Ay, hindi pala ang fire. Ay, nasaan ang front? Peter was considered the inner circle of Jesus. Nakita niya ang transfiguration. He was that intimate with Jesus. In the end, nung nagkahulihan, ano sabi ni Peter? Ay, yung kasama ka niya, I don't know him. Hello? Nandiyan pa kayo? Gutumin ko kayo. Okay. Kasi ganito. Yes, I know. Fire purifies. But the gift entails lifestyle. Hindi nyo nakuha. Ang apoy nagpapadalisay. Pero ang prutas nagiging uri ng pamumuhay. Hello? Tama na, Pastor, tuguan na kami. Parang mo na. Di ba ako katapos? Kung minsan, gaya ng sinabi ko, alam natin ang regulasyon sa church, alam natin ang dress code sa church, alam natin yung pag-pray. Halos lahat ng seminar natin, Eh, tanong, nasaan ang bunga? Lahat yan dahon. Brother Maki, Matthew 21:18. Nasaan ang bunga? Ay, Pastor, may seminar doon. Ay, Pastor, akit ka. Go. Fine. Ang dami ko na ng certificate. I'm not interested in that certificate. Because me and the world out there is interested in your fruit. Ito, si Jesus. Naglalakad si Jesus. Tapos, pabalik na siya sa city. Anong nakita niya? Eagles. Puno ng dahon. So, Jesus was pretending na ang eagles dahil puno ng dahon may bunga. Nung nakita ni Jesus, awan nga raw. Alam niyo bang sa Ilocanja lang ang pinakamaraming karsada? Hindi niyo alam. Pareho tayo mga Pilipino
Only in Ulucandia, where you can find a lot of roads. One nga road, apay nga road, awan nga road, provincial road, city road, barangay road. Yan, naglalakad si Jesus mismo, wala siyang nakitang prutas. Puro dahon. Kaya anong sabi ni Jesus? Hindi ka na mamumunga magpakailanman. Matapos sinabi ni Jesus, split seconds na tapos niya ang declaration. Curse yan. Ano sabi ng fig tree? Patay. They were amazed. The disciples were amazed. It manifests how powerful the Word of God is. Dahil kapag sinabi ng Lord sa buhay mo, pagagalingin kita, pagagalingin ka ng Lord. Dahil kung sinabi ng Lord sa buhay mo, pagpapalain kita, pagpapalain ka ni Lord. At ang sabi ni Jesus, and you will know them by their lives. Pwede. Christian. Dalawang undefined understatement. Christian ba yun? Pag masagwa ang asal, Christian ba yun? Pag positibo ang asal, kaya pala Christian. See? Alin ang gugustuhin nyo sa dalawa? Yung una, yung pangalawa? Alin daw? See? Kasi bakit? Ang laging tanong, nasaan ang bunga? Kaya, Pastor, lagi akong pangtol sa church. Ako pa nga nag-aayos. Good! Kaya lang sandali. Kung minsan kasi ang nangyayari, hindi natin nanonotice sa ating sarili. Nahuhulog siyang routine. That's why I call it anti-religion. Puro kagawa, puro dahon yung kapatid. Ang gusto ng Lord. Ang interpretation ng marami pagdating sa bunga. Pastor, hindi mo ba alam? 3 na ang nadala ko sa church. Bunga ko yan. Kaya lang naman sumasama sa iyo yan. Sama ka sa church, may kainan kami. Mamaya may church. Kaya sumama sa iyo. Sama ka sa church mamaya. Kasi yung hinihiram mo pagkatapos ng church, ibibigay ko sa iyo. Kaya yung tao sumama. See? And you don't call it fruit. You call it temporary fruit. Ang gusto ng Lord. John 15:16. Permanent fruit. Hello? Kaya nga tayo bilang Kristiyano, sabi ko nga, sabi ng marami, Pastor, pasensya na dahil, sabi ko nga, ipokrito ako, kung hindi ako, pati ako nakakaranas niyan. Lahat tayo, including me, na may mga time talagang inuudyo kang kanitanin. Sige na, gantihan mo na, i-post mo na kasi. Yan na. Sige, post mo na kasi. Sige, gantihan mo na, i-text mo na. Sige. Sinisikap ni Taning buhayin yung ating lumang pagkatao. Ako ilang beses, nagmi-minister kami. Demonic spirit tayo. Sabi niya, di ba, ikaw, adik ka dati. Hindi ko na kayo Hindi ko naman sinabing hindi totoo. Totoo naman talaga. Pero isang sinagot ko, noon yun. Buhay ko dati yun. And I can gladly say, binago ako ng Diyos. Marami Christian. Huwag na natin pag-usapan yan. Huwag mong ikahiya ang iyong nakaraan. Pero lang kung wala talagang pagbabago sa buhay mo, iba'y mahihaya ka sa sarili mo. You become a church goer, you're not really Christian. Kasi ang testimony, totoo mong buhay, yung binago ng Diyos. Ang interest ng Diyos sa'yo, hindi dahon, kapatid. Bunga. Sabi ko, 3-4 na ang aking nadala sa church. 3-4 na ang nadala mo sa church. But look at your character. Look at the attitude. Namumuhay tayo ngayon sa 21st century na hindi na ang Diyos. Kung minsan nga, sabi ko pati Christian,
Look at how they post. Pati yung mga reels. Gawain ba ng Christian to? Kaya sila, ikaw, pastor, dahil kapitbahay nyo yung nandyan sa Hague. Tapos? Bakit? Ano ka? Pro o kontra ka o favor ka? Ako pro-God, ako basta. I'm not pro-politics or pro-anyone else. Hindi ka magsimpatya sa kapitbahay nyo na, no, I don't care. Ay sabi ni Pastor Arlene kahapon, Philippians 1:21, ang mamatay kay Kristo, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay kay Kristo pa rin. Kristiyano. Yeah, I respect your personal view on politics. Just don't go public about it. Kasi ang dapat mong i-go public, yung pananampalataya mo, yung testimony mo kung paano ka binago ng Diyos. Ano ba alam mo sa politiko? Tapos tuwing Saturday, nandito ka natin ng prayer meeting, ang post mo, mga politisyan. Tapos kagaya ni Jonah, nagbaktol ka rin. Mga artista na naman ang binuto ng mga ito. Anong masasabi mo sa problema ng Pilipinas sa impeachment? Isa lang, ipag-pray natin ng Pilipinas. Basta. Hello? Kasi kung minsan, ang nagpe-pressure sa ating pamumuhay, ang social media. We are more interested on the likes, the thumbs up. Huwag ka mag-post ng Bible verse. Offensive yan sa kanila. Tapos, pag dito ka, Hallelujah, praise the Lord. See? They're living two lives. Naalala ko, dahil prutas. Yung mag-asawa, nagtatanim sa bukid. Si Pastora nagkwento sa akin ito. She's not used to cracking jokes. Ako na nga, in her favor. Nagsasaka yung mag-asawa, nagtatanim. Hindi yung misis, nasunod din, may dalang, alam niyo yung sa lakot, ganyan, may basket dito, nagtatanim. Pero, ang mister, alin din. Sabi ng asawa, anong tinatanim mo? Wala naman ako nakikita. Seedless nga. Sabi ng asawa, ako ang haba na ng naitanim. Ikaw, kanina ka pa dyan. Ang tinatanim mo? Seedless nga ang tinatanim. Wala ka talaga makikita, seedless Kagaya din nung tinatanim. Ang gusto ng Lord, hindi tayo dapat fruitless. Ang gusto ng Lord dapat fruitful. Kaya tingnan nyo, fruit, F-R-U-I-T. Look at, if you dissect the word fruitful, F-R-U-I-T. Tapos F-U-L-L. Anong ibig sabihin yan? Hitik sa bunga. Kaya pag kinikriticize ka, nangangahulugang namumunga ka na. Ang manggang matamis, binabato. Palakpakan natin na Lord. If people will criticize you, fine. For as long as ang standing mo sa harapan ng Diyos, ayos. Mas gustuhin mo pang standing mo sa tao, ayos. Ay, standing mo sa Diyos, ngiwi-ngiwi. Naalala niyo yung Christian na nagparitongin ng mukha? Hindi. Ay, mag-58th birthday siya. Sabi niya sa asawa niya, Honey, pwede regaluhan mo ako ng aesthetic package. Wow, Di sabi ng mister niya, sige, pumunta ka kay Vicky Bello. 5 figures. Pupunta ka doon, 5 figures yun. Punta siya doon. Paritoke na siya ngayon. Pinaayos yung nose bridge. Talagang pina-pull-ups dito. Talagang sino mag-aakalang 50? Mamma mia. Pag uwi nila ngayon, aksidente. Hindi namatay. Akit sa langit. Sabi ng bantay sa langit, sino ka nga? Christian ako, nandiyan ang pangalan ko. Hindi kita kilala. Nagparitong ka ng mukha Hindi na nakilala sa langit.
titignan ng Lord pagharap natin sa Lord. Ito. Oh! Sige! Tapatin ko! Alam ko naman matangos ang ilong ko. Nakahiga. Alam niyo sa totoo lang, ang titignan talaga ng Lord sa atin in the end, our hearts. Because the fruits came out here. Ang sabi kanina, love. Ang foundation sa lahat. Nandiyan ba kayo? Palakpak ang mga inaantok. Meron. Sige, ito, sasara ko na. Okay. Now. Okay. The fruits has 3 characteristics. Ang bunga, 3 characteristics niyan. First, fruit is always visible. Hello? May nakita ba kayong mangga na ang bunga ay nakabalot sa loob ng dahon? Mas lalo. Fruitless yun. So, 3 karakteristik ng prutas. Una, it's always visible. Nakikita lagi yan. Hoy, alam mo, sister, blessed naman ako sa'yo. Bakit? You're always kind. Kind. Kasi may nasunugan. May nabagyo. Magbigay tayo. Pero yung pagiging consistent mo ng pagiging kind, nasaan? Alam mo, sister, understanding ka. Kasi may kailangan ka. Kaya Pastor, exchange of favor lang to, ha? Hindi tayo, see? The kindness is not really from the heart. Pangalawa, fruit bears the character of its tree. Kung ano ang puno, siya ang ikaw, sandali. Look at me. Ikaw na bata ka, manang-mana ka talaga. Wala pang binagyan. Kanino ba yan nagmula? Sa barangay captain, hindi naman. Ikaw talaga. Talaga. Ayoko na magbanggit ng negative words, Paul. Alam mo, siya gigil ka. Ikaw talagang bata ka. Mano ko sagutin, sister, saan ba kasi nagmana yan? Sa pang-karakter, the fruit never exists for itself. Ano ang purpose ng prutas? Pastor, yung manggang yan, kaasim-asim, ano pa naman ang purpose niyan? Meron. Di kayo maasim na mangga, hindi kayo pag ikay nagpaksiw, hindi kayo kasarap. Hindi ka maglalagay ng matamis na mangga sa pinaksiw. Baby. Because the fruit will never exist for itself. Ang kabutihan mo, hindi lang para sa sarili mo, para sa mga taong nakapalibot sa iyo. Ang kagandahang kalooban mo, ang magbi-benefit, ang mga taong nakapalibot sa iyo. Your patience and your kindness benefits the people surrounding you. Hello? That's why I'm urging everybody. Okay, sige. Conclusion na. Sige. Can I have a bottle of water? Nuovo, per favor. And I will close with this. Grazie. Thank you very much. Bago to, ha? Yes. Sigurado ka? Okay. Okay. Naalala niyo sino nagbigay nito? Sir Marietta. Sir Marietta, kasi dapat transparent yung cup. Pero it's okay. I'm not, ikutin ko na lang. Okay. Dapat transparent yung baso. Pero it's okay. Sir Marietta, anong laman ang binigay mo sa akin? Tubig. Hindi nila alam. Okay. Sister Marietta nag-abot, baso. Ang laman, tubig. Okay. Ikaw to.
Kaya nga kung minsan, frustrated tayo, failure tayo. Eh, anong ibig mo sabihin, Pastor? We will aim and run after the fruit of the Holy Spirit? No. That's why we are frustrated and we failed with the fruit. Bakit? Ang fruit, hindi mo dapat habulin. Kasi ang fruit, natural yan. When the root is rooted in Christ, when the life is fully surrendered to Christ, you will bear fruit automatically. Kaya ang pagiging gentle, if you have Christ in you, you will be automatically gentle. Okay, ininom ko na kanina ng ilang lago. Okay? Sister Marieta, danam ha? Kinaklaro ko lang. Oh. Meron na siya ngayong half glass of water. Ikaw to. Okay. Half glass na siya dahil nung na-born again ka, ilang taon ka na ngayon? 55? Sige. O sige. Bata-batayin natin ng konti. Pastor naman sobrang tanda na yan. 40. Okay. Oh. Nung nakakilala ka, 20 years old ka, 40 ka na ngayon. So, 40 divided by 2, 20. So, half glass ka na. Full. Hanggang ngayon, 40 ka na, struggle ka pa rin. Ikaw to. For the last 20 years, you've been molded by your father, by the school, by the environment around you. Nung Christian ka, hirap kang mag-adapt sa biblical concepts and principle. May laman ka na yun. Lord, punuin mo ako ng love, ng joy, ng kindness, ng patience. Sinisikap mo failure. Bakit? Hindi ka naman nakaugat kay Kristo. Nagkakaroon ka ng temporary joy. Si Brother Abel lang, si Brother Budi lang ang alam kong maraming joy. At ang bunga nila, dalawa. Si Tintin at si Ellie. Half glass ka na. Panginoon, punuin mo ako ng joy, ng peace, ng patience. God cannot fill you full. Bakit? Half full ka na. Si Lord to. For this glass to be filled with water from this, anong gagawin ko dito? Hindi ka mamamatay, ha? Kasi malulunod daw ang, nagtataka ko, malulunod daw ang tanim pag sobrang dilig. Eh, wala namang ilong. Okay. Now you see the glass. Ikaw na to. You want the fruit? Fruit, ha? Of the Spirit. Siyam. See? Saan ang galing ang tubig na malinis na pinuno dito? Dito. You have to look at the source, not at the resource. You have to look at the source of the blessing, not the blessing. Para magkaprutas ka, umugat ka kay Kristo, tumutok ka sa pinagmumulan ng bunga. Ano sabi ni Jesus? I am the branch, you are the I am the vine, you are the branches. Anyone is not connected in me, you will not bear fruit. At yung mga sangang hindi namumunga, anong ginagawa? Pinaputol. Tapos, hinahagisa. Sabi mo sa katabi, ukala ka. Okay. Everybody, close your eyes. Close your eyes. Bitawan mo yung yung anong nasa kamay mo. Lasya. Empty your hands. Empty. Apart kay Teresia. Dahil pag binitawan niya ang mic, wala na silang maririnig. Okay. Sige, close your eyes. Tanungin mo sarili mo. Nasaan ang prutas ko? Ask yourself that. Ilang taong ka ng Christian? 10? 5? Where's the fruit? Ask yourself, ikaw bilang nanay, anong mabuting bunga na idolo? Ikaw bilang tatay, dahil Father's Day ngayon, anong mabuting bunga ang naidulot? Ikaw bilang kuya,
bilang ate sa pamilya, anong mabuting bunga ang naidulot? Ikaw bilang tinaguriang best friend, anong mabuting bunga ang naidulot? Ask yourself that. Saan ang prutas ko? Sige, evaluate mo sarili mo. Baka puro ka lang dahon. Evaluate mo sarili mo so that you can refocus. Sige, can I ask our pianista? I-refocus muli yung paningin mo. You're looking too much at the branches. You're concentrating too much on the leaves. Kapatid, ang inahanap ng Lord sa iyo, prutas. Ang inaasahan ng Lord sa iyo, mamunga ka. Ang inaasahan ng Lord sa iyo, changes in your life. Evaluate yourself. Saan ka na nakatayo? Anong parte na? Ilan taon ka na? 13, 40, 50, 60 years old ka na. Evaluate yourself. Am I really living up to what a 50-year-old should be living? Am I bearing fruit to what a 60-year-old should be living? Am I living rightly bilang isang totoong Kristiyano? Where's the fruit? Ako ba isang naging mabuting ina? Anong pagkukulang ko bilang isang ina? Ako ba isang naging mabuting ama? Anong pagkukulang ko bilang isang mabuting ama? Hindi para sumbatan ka ng Diyos sa pagkukulang mo, kundi para ipaalala ng Diyos sa iyo, you can be better than that. You can be the best father. You can be the best mother that your kids can have. Yeah, no, there were errors in the past. But you cannot change your past. Ginigising ka, kapatid ng Diyos, ngayon, right in this very moment of your life. Because God wants to pull out the best fruit that is in you. Magiging isang mabuting nanay ka, magiging isang mabuting tatay ka, magiging isang mabuting kapatid ka, magiging isang mabuting kuya ka, magiging isang mabuting ate ka. Siguraduhin mo lang ang ugat mo, nakaugat ka sa Lord. Because if you will connect your roots to religion, nothing will happen in your life. Magiging struggle yan, kapatid. All of us construct dreams. All of us have good visions in life. May mga plano, may mga pangarap tayo sa buhay. Pati yung mga yun, italaga mo sa kamay ng Diyos. I want to be a successful career man, career woman in life. I want to be a successful businessman in life. Kung mananangan ka lang sa lakas mo, sa runong mo, tandaan mo, may hangganan yan. Pero kung iaasa mo sa Lord, Pastor, hirap po ako mag-move on. Nasaktan ako ng nakaraan. Kapatid, ang nakaraan mo, sinadya ng Lord na lumipas ang nakaraan mo. Dahil ang gusto ng Lord, ang tingnan mo ang hinaharap, hindi ang nakaraan. Hallelujah. God wants to do something in your life. Ang gusto ng Diyos, mamunga ka. Permanent fruit. Ang gusto ng Lord, sweet fruit. Ang gusto ng Lord, yung changes na gagawin niya sa character mo, sa attitude mo, sa pananalita mo, sa gestures mo, sa action mo, sa pakikitungo mo. Slowly but constant yung gusto ng Lord na changes na gagawin. Dahil ang gusto ng Lord, ipagmalaki ka. Yan ang anak ko. Yan ang tunay na anak ko. May nakakita o wala, namumuhay
ng isang makatwirang buhay. Yan ang anak ko. Nagsasalita ng totoo. Yan ang anak ko, may takot sa akin. And so our Father can be proud of us. Our God, the Father, can be proud of us. Can invite everyone. Can we all stand? Sige. Can we raise both our hands and we will pray as we close our eyes and bow down our heads. Father in heaven, in the mighty name of your Son Jesus and by the power of the Holy Spirit, Panginoon, nandito ang iyong mga anak, Lord God, nakataas ang aming dalawang kamay. Lord, sa aming mga buhay, ikaw ang nakakabatid, anuman ang hadlang upang hindi kami mamunga sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Lord, remove every hindrances, remove every blockage, O Lord God, na hindi kami makapamunga, hindi kami makapamuhay, na hindi kami mabago, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Lahat, O Lord God, ng hadlang, remove it, O Lord God, in Jesus' name. Lahat ng hadlang na hindi tumutubo ang aming pananampalataya, Panginoon, alisin niyo. Lahat, Panginoon, ng hadlang na hindi nagiging successful ang aming interpersonal relationship, tanggalin niyo, Panginoon, in Jesus' name. Maging, O Lord God, lahat ng hadlang upang hindi kami gumaling sa aming sakit karamdaman, upang hindi mag-prosper ang aming business, upang hindi lumago, Panginoon, ang aming career. Lord, tanggalin mo in Jesus' name. And we permit you, Panginoon, remove every barrier, every blockage, lahat ng hadlang na nilalagay ng kaaway sa aming buhay upang lumago ang aming pananampalataya, Panginoon, alisin niyo. At sa oras na ito, Lord God, as we fully surrender our lives, Panginoon, ang sabi mo, ang buhay na totoong namumunga kapag ito'y fully surrendered sa iyo. Lord, nakataas ang aming dalawang kamay, tanda ng aming kumpletong pagsuko sa iyo, Panginoon. Look not on our bad past. Look not on our worst past. Look not on our painful past, Panginoon. Look not on our disastrous past. Pero, Panginoon, allow us to take a glance of the very beautiful future that you are preparing for us. Panginoon, ipasulyak mo sa bawat isa sa amin ang isang napakatiwasay, napakagandang bukas. Alam namin puno ito ng pagsubok, alam namin puno ito ng problema, pero alam namin din, O Lord God, that in times where problems, setbacks, and testings in life will come, kasama ka namin, Lord. Dahil ang pangako mo, hindi mo kami iiwan, ipababayaan. Maging sa mga panahong ito, Lord God, sa mga kapatid namin na may mga sakit karamdaman, even in our sick moments, Lord God, alam namin, hindi mo kami iiwan, ipababayaan. You will not abandon us, Lord God. Kaya Lord, sa oras na ito, sa aming mga dalawang kamay, idaloy mo ang prutas ng banal na Santong Espiritu. Lord, starting from love. Panginoon, idaloy mo ang pag-ibig, pagmamahal sa aming puso. Kaya mo binigay si Jesucristo dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Kaya naman sa oras na ito, Lord God, buong puso at malaya namin tinatanggap si Jesucristo bilang Panginoon sa rin tagapagligtas sa aming mga buhay. Si Kristo ang maupo sa sentro ng aming mga buhay. And Lord, by allowing Jesus to sit rightfully in our hearts and in our minds, Lord God, idadaloy mo ang prutas ng banal na Santong Espiritu sa aming mga buhay. At ang prutas na ito, Panginoon, the sweet taste of this fruit will benefit the people surrounding us para mabigyan ka ng kaluwalhatian sa aming mga buhay. And Lord, sa oras na ito, habang bukas ang aming dalawang kamay, malaya at maloob namin tinatanggap ang mga pagpapalang itinadaloy mo sa oras na ito. Receive your healing. Receive your blessing. Receive the restoration of your family. Receive the restoration of broken relationships. Hallelujah. Receive the success of your business. Receive. Tanggapin mo
trabaho matagal mo nang pinapanalangin na itinaloy ng Diyos. Hallelujah. Tanggapin mo sa oras na ito ang pinangako ng Diyos. Buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, sa oras na ito, hallelujah, maluwag na tinatanggap namin ang dalawang kamay. Una, ang presensya ng iyong banal na Santong Espiritu sa aming mga buhay. Lord, let the Holy Spirit guide, guard, and protect us daily, Panginoon. Dahil alam namin, habang kasama namin ang banal na Santong Espiritu, ang prutas ng banal na Santong Espiritu mag-manifest sa aming mga buhay. Panginoon, salamat sa iyong habag at awa. At sa oras na ito, Lord God, inangkin na namin ang lahat ng dinaloy mo sa aming mga buhay. Lord, senyohan ang banal na pagkarin mo lahat ng aming tinanggap. At sa oras na ito, Panginoon, mapapurihan ka, madakila ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pwede hong makita yung dalawang kamay na tumanggap ng pagpapala. Pwede hong palakpakan natin ang pasasura. Thank you, Lord!